Ginungkin. Ara, inom tayo. Ginungkin, sa tingin mo ba, para sa akin tong kantang to? Para talaga to kay Siling Labuyo, o. Ito. Tuloy lang ang tugtog at sayawan. Lahat ng gastusin ngayong gabi. Sagot ko, si Ginoong Kin. Salamat, Ginoong Kin. Ginungkin. Ginungkin, anong nangyari? Ginungkin. Ginungkin, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba, Ginungkin? Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan nyo. Okay ka lang ba, Ginungkin? Ginungkin. Gising ka na ba? Bayaw, kung makikinig ka talaga ngayon sa sinasabi ng biyudang Wang, na ipagpalit ako sa ilang salop ng bigas, magpapakamatay ako sa harap mo. Wala na rin namang saysay mabuhay sa panahong ito ng tagutom. Wag, kung magbibenta kayo, ako na lang. Ipagpalit mo ako. Walang silbi yan. Sabi ng biyudang Wang, kapatid at bunso ang pinakamaganda, ipadala sa pinuno ng itim na hangin, bilang rina ng mga tulisan. Sila ang pinakamalaking kapalit. Bayaw, maghanap tayo ng ibang paraan. Pwedeng manghukay ng gulay sa gubat. Pwede tayong magmakaawa. Bayaw, gutom na ako. Pero ayokong ipagbili ang mga at ko. Ang iingay nyo. Walang titigil ang saya. Tuloy ang tugtog. Tuloy ang sayawan. Ha? Ginungkin, okay ka lang ba? Ginungkin. Teka, napadpad ako sa sinaunang panahon? At may tagutom pa. Ang orihinal na may-ari ng katawang to. Isang lalaking. Naumang sa biyuda, gusto nang ipagbili ang 5 niyang hipag. Para lang mabuhay. Napakawalang kwentang tao. Anong nagtutulog-tulugan ka dyan? Ngayon din. Ako ang mamamatay. O itigil mo yung balak mo. Tigilan mo na ang pakikinig sa biyudang Wang na iyan. Wag, Junlan. Ibaba mo muna yung gunting. Hindi kita ibebenta. Kahit sino sa inyo. At yung biyudang Wang na yan, wala na akong kahit anong kinalaman sa kanya. Bayaw, totoo ba yan? Hindi mo na ibebenta sina at ang bunso. Hindi ka na rin pupunta sa biyudang Wang. Ha? Impossible to. Kanina lang, sinasabi niyang ibebenta ang 2 para may lagay sa kaldero ng biyuda. Tumama yata ang ulo ng bayaw natin nung nadapa siya. Anong natutulog-tulugan ka dyan? Ang konsensya mo. Matagal lang nilamon ng biyudang Wang na yan. Napakalaking kasalanan ng dating may-ari nito. Dahil lang sa isang biyuda. Itutulak niya sa kapahamakan ang mga napakagagandang hipag. Dahil nandito na ako, hindi ko hahayaang magdusa pa silang muli. Ako si Ginoong Kin, sumusumpa sa langit simula ngayon. Hindi ko naiisiping ipagbili kayo kahit isa man lang sa inyo. At yung biyudang Wang na yan, wala na akong kahit anong kinalaman sa kanya. Pangako yan. Bubuhayin ko kayo ng maayos. Tamaan nawa ako ng kidlat. Natuklasang nanumpa ng mabigat ang host, determinadong magbago. Nagulat ang 5 tao, matagumpay na na-activate ang sistema ng pagkamangha. Naibigay na ang starter pack, gantimpalang kasanayan, mata ng hiwaga. Pang-akit ng bagay, kasalukuyang puntos ang pagkamangha, 50. Sistema ng pagkamangha. Starter pack, mata ng hiwaga. Pang-akit ng bagay, antas baguhan. Mata ng hiwaga, pang-akit ng bagay. Ito ba ang bigay ng sistema? Ito na ang superpower. Sabi ko na nga ba, darating din ang pinakahintay ko. Sistema, paano ba ito gamitin? Paano kumita ng puntos ng pagkamangha? Kailangan lang gumawa ng host ng mga bagay na nakakamangha. Mas maraming gulat, mas maraming puntos. Puntos ay pambili ng kahit ano. Ibig sabihin, basta gumawa ako ng kakaiba at sobrang nakakaloka. Yung mapapanganga na lang sila sa gulat, makukuha ko lahat ng gusto ko. Kuya, gutom na ko. Wala na kong lakas. Okay ka lang ba, Xiaohe? Wala na tayong. Kahit anong ligaw na gulay, ubos na. Kakain tayo ng karne ngayon. Kuya, sigurado ka bang magkakaroon tayo ng karne? Huwag kayong mag-alala. Kapag may sinabi si kuya, gagawin niya. Nagmayabang ang host sa harap ng 5 miyembro ng pamilya. Paunang pagkamangha sa pamilya, puntos ng pagkamangha panandang pandagdag 5. Huwag kang umalis. Sa panahon na yon, pati balat ng kahoy sa bundok, halos maubos na. Saan pa tayo kukuha ng karne? Siguradong panloloko lang yan. Baka puntahan na naman si Wang. Imbes na maghintay na lang tayo sa wala.
Tumakas na lang kaya tayo. Sistema, paano gamitin ang mata ng hiwaga at pangakit ng bagay? Kaya ng mata ng hiwaga na makita ang lahas sa 3 milya. Sa pang-akit, kaya mong hilahin ang gamit hanggang 3 kilo, basta nasa paningin. 3 milyang paningin tapos hihilahin mo palapit. Panoorin niyo to. Mata ng hiwaga, buksan. Ikaw na nga. Halika rito. Tapos ang trabaho. Swak na panggulat sa mga hipag ko to pagbalik ko. Tamang-tama, dagdag ulang para sa kanila. Pero itong isa lang. Baka ang dating kuripot ko naman. Ang konti naman kasi, di ba? Sige, isa pa nga. Ikaw na. 2 matabang kuneho, sapat na para mabusog ang mga hipag ko. Subukan ko ang paraang ito, tingnan kung ilang puntos ng pagkamangha ang makukuha. Ate, nasaan na ang daladalahan mo? Hindi ako alis. Kayo na lang ang umalis. Paano kung bumalik siya? Kung dumating na ang biyudang wang at mga tauhan, huli na. Umalis na kayo. Hindi pwede, Ed. Sabay-sabay tayong aalis. Wala akong silbi. Ni hindi ko kayo kayang alagaan. Noong panahong papaalis na si Inay, Itay at si ate. Nangako ako sa kanila na aalagaan ko kayo ng mabuti. Kung may masamang mangyari sa inyo, kahit mamatay ako, hindi ko sila kayang harapin. Ate, sabay-sabay tayong aalis. Itong panuksok na to, iniwan sa akin ni Inay noong nabubuhay pa siya. Ito na lang ang tanging mahalagang gamit ng pamilya natin. Kunin ninyo to, baka sakaling may maipagpalit pa kayo ng makakain sa daan. At sabay-sabay tayo, Ed. Umalis na kayo, bilis. Ano ba nang ginagawa ninyo? Bayaw, ibalik mo ang hikaw kay ate. Alam ko na ang lahat. Nagsabuatan na kayo ng biyudang wang. Ibebenta niyo sina at 5 kapatid. Palayain niyo sila. Bayaw, ipagbili niyo na lang ako. Palayain niyo ang mga kapatid ko. Kaululan to. Itong hikaw, galing ito kay Inay, ibinigay niya ito kay Chunlan. Paano ko naman ito kukunin? Sige na, tumayo ka na. Halika, Xiaohe. Dongmi, tayo na. Chunlan, ingatan mo yan, alaalan niyo yan sa Inay. Bayaw, ikaw. Naghanap lang ako ng sarap na pagkain para sa inyo. Heto, gutom na kayo, di ba? Ngayon, may pagkain tayong karne ng kuneho. Kuneho. Buhay. Natukoy ang 5 hipag na nasa matinding pagkamangha. Puntos ang pagkamangha ni Chunlan, panandang pandadag 8. Puntos ang pagkamangha ni Yashu, panandang pandadag 7. Puntos ang pagkamangha ni Juju, panandang pandadag 6. Puntos ang pagkamangha ni Dongmi, panandang pandadag 5. Puntos ang pagkamangha ni Xiaohe, panandang pandadag 9. Balanse ng puntos ng pagkamangha, 9. Isang iglap, 35 puntos ng pagkamangha agad. Swak na swak sa akin itong sistema. Mga hipag ko, hintay lang kayo, gulatin natin ang mundo. Buhay nga. Ate, bayaw, nakakuha talaga siya ng karn. Sa panahon na yon, pati ugat ng damong mahirap makita. Saan ka nakakuha ng kuneho? Nagsugal ka na naman ba? O umutang ka na naman sa biyudang wang ng may tubo? Hindi pa ba sapat na ako lang? Pati ba naman sila idadamay mo? Eka, mali ang pagkakaintindi niya sa akin. Nahuli ko ito sa likod ng bundok. Wala itong kinalaman sa biyudang wang. Sa likod ng bundok. Sa panahon ngayon, pati daga namamatay sa gutom. E ikaw pa kaya? Wala kang ang kahit anong sandata, paano ka makakahuli ng kuneho? Bayaw, nakikiusap ako, isauli mo na ang kuneho. Huwag ka nang maniwala sa mga buladas ng biyudang wang. Hindi, mali talaga kayo. Makinig muna kayo sa akin. Itong kuneho, nahuli ko talaga gamit ang kakayahan ko. Hindi ako nangutang. Wala itong kinalaman sa biyudang wang. Sumpaman, hindi na ako masusugal. At hindi ko na rin. Kayo ipapapalit kahit kailanman. At sa biyudang wang, wala na akong anumang gagawin pa sa kanya. Totoo ba yan? Ate, nainig mo ba yun? Sabi ni Bayaw hindi na siya magsusugal. Hindi na niya kami ipagbibili. Hindi na siya lalapit sa biyudang wang. Ilang beses na ba niyang sinabi yan pagkalasing? May ni isa bang natupad? Ilan ba? Sumunod na si biyudang wang sa isang kulang. Isang kaway lang, sunod agad. Ang salimuot na iniwan ng dating may-ari, grabe, wala kang maigpawan. Sobrang bagsak ng trust meter. Hay. Chunlan, alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Tingnan to, pangalan ko, mukhang pulubi. Si Biyudang Wang, mapagmataas, di magpapautang.
Naniniwala ako kay kuya. Buti pa si Kyuju may malasakit at pangunawa. CJ, sabihin na nating hindi yan nakaw. Di tama, ibenta mo na itong kunehong ito. Bayaran mo na yung utang natin sa utang itim na hangin. Kay Zhao Heihu. Naalala mo ba yan, utang yan ng dating ikaw para lang i-please yung biyudang Wang. Kuya, tama si At. Bilisan mo, bayaran na natin ang utang kay Hip Zhao. Kundi, tatagayin tayo ng kubo. Hindi na natin yan kayang bayaran sa susunod. Aba, ang dating ako pala dahil sa babaeng yon. Lahat talaga kinaya niyang gawin. Pero ngayong ako na to, papayag ba akong gawin nila akong basahan? Anong babayaran? Kapag naibenta ko itong kuneho, ano na lang ang kakainin nyo? At tungkol dyan sina Zhao Heihu at sa biyudang Wang. Kung magpakita sila ngayon sa baykong, isingil lahat ng lumat bagong gulo nila. Congrats, host. Muli mong ipinakita ang matigas mo. Tumayo sa 5, gulat, positibo, 0 puntos. Kasalukuyang puntos ng pagkamangha, 100. Oh, ba't nakanganga pa kayo? Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang lihim kong kakayahan sa pagluluto. Kasanayan sa Master Chef, may saysay na. Titiyakin kong mapaamo ko ang tiyan nyo. Sakupin sa sarap ang mga sikmura ng mga hipag ko. Ate, ano kaya ang lasa na nilagang kuneho? Minsan ko pa lang yan natikman noong nabubuhay pa sina inay at itay. Sa tingin nyo, yung pagkakabagsak niya, baka nakapagpabago sa ugali niya. Pati yung biyudang Wang, kaya na niyang baliwalain ng ganoon na lang. Siya pa ba itong sira ulong bayaw na dati? Pinagmumumura tayo dahil lang sa biyudang Wang na yon? Eto na. Bayaw, sabay mong nilaga yung 2 kuneho. Hindi ba medyo sayang yan? Anong sayang? Sinasabi ko sa inyo, basta't nandito ang bayaw nyo. Araw-araw may karne sa hapag nyo. Palawakin nyo ang pananaw nyo. Ang buhay natin. Lalong gaganda pa, 1,000 beses pa. Siyaw, tignan mo na agad. Ang lambot ng luto sa karne, nanuot talaga ang lasa. Paano siya natuto magluto ng ganito? Sobrang kakaiba nito, et. Kumusta ang lasa? Wala namang lason, pwedeng kainin. Di sapat ang isang lutong karne. Para mabilisang maibalik. Malayo-layo pa ang lalakbayin. Bayaw. Pwede bang humingi pa ng karn? Aba naman, sulit yan. Ngayon, kumain lang kayo ng walang hiya-hiya. Kung sino man ang mahihiya sa bayaw nyo, makakatikim talaga sa akin. Ang sarap. MM. DK. Sobrang busog. Parang bagong taon lang. Ed, may punit yung damit ko. Tatagpian ko muna. Teka, munting Kyuju, tigilan mo na ang pagtatagpi ng sira mong damit. Ibibili kita ng bago. Bagong dami. Buong buhay ko, hindi pa ako nakasuot ng bago. Huwag kang magyabang ng ganyan. May pera ka pa ba para ibili ng bagong damit? Gusto ka na naman ba? Teka, walang kinalaman ang biyudang Wang. Lahat ng ito, galing mismo sa inyong bayaw. Sistema, kunin ang 5 set ng damit. Yung magaganda at babagay sa kanilang personalidad. Matagumpay na nakuha. 30 puntos ng pagkamangha ang nagamit. May natitirang 70 puntos ng pagkamangha. Tignan niyo to. Otongang bagong damit. Sa harap mismo ng 5 hipag ko. Biglang may lumitaw na bagong damit. Tagumpay ang matinding pagkamangha ng host. Puntos ng pagkamangha mula kay Chunlan, dagdag 15. Puntos ng pagkamangha mula kay Xiaoju, dagdag 12. Puntos ng pagkamangha mula kay Kyuju, dagdag 10. Puntos ng pagkamangha mula kay Dongmi, dagdag 11. Puntos ng pagkamangha mula kay Xiaohe, dagdag 14. Natitirang puntos ng pagkamangha, 132. Bayaw, ang lambot ng tela nito. Talaga bang para sa amin to? Bayaw. Ano na naman to? Saan mo naman nakuha? Ang pambili ng bagong damit na to. Naku, sa kahihiyaw at pag-ipon ko ng puntos. Nakalimutan kong mag-isip ng maayos na dahilan. Itong pera na itago ko to dati. Perang nakatago sa ilalim ng kama. Pero isinusumpa ko sa inyo, hindi na ako susugal. At wala na talaga akong kahit anong kinalaman sa biyudang Wang na yon. Itong pera, ilaan na lang natin sa disenteng pamumuhay ng pamilya natin. Mas mahalaga to kaysa sa kahit ano. Pero halos wala na tayong bigas. Alam mo bang itong mga bagong damit na to? Ilang sako ng pagkain ang kapalit? Sobrang sayang. Hindi pwede to. Ibalik na lang. Anong ibalik? Ako na ang bahala sa pagkain. Kayo,
Magpalit na lang kayo ng mga bagong damit na to nang walang alalahanin. Matitiis mo bang makitang araw-araw na lang gula-gulanit si Xiaohe? Ate, si Bayaw, parang nagbago na talaga. Hindi na niya binanggit ulit yung biyudang Wang. Sa tingin mo, milagro kayang nagpakita si at pinagalitan siya kaya natauhan. Liebre, masarap na pagkain at ngayon bagong damit sa pagkakataong ito. Ibang-iba na nga kaya siya. Ate, subukan na natin agad. Tara na, ete, tara. Nga, kay gaganda ng mga damit na to. Halika na, bilis. Sige na nga. Tapos na. Ang puntos ng pagkamangha ko ngayon ay 132 na. Susunod kong gagawin, pagtibayin ang bagong imahe para tuluyan ng magbago. Ang tingin sa akin ng mga hipag ko. Ate, ang ganda-ganda mo sa damit na yan. Sa tingin mo, kapag nakita to ni Kuya, Xiaohe, ano ka ba? Alam natin kung sino si Kuya. Hindi ba? Halika, ayusin mo yung damit mo. Mga hipag, tapos na ba kayong magbihis? Tingnan ko lang kung tama ang sukat. Abay sos, napakabilis naming makatikim ng biyaya. Inhaw, anong ginagawa mo dyan at parang nakatulala? Lumabas ka dyan. Ay, nga pala, pasensya na lalabas na ako agad. Wala akong nakita. Umalis na lang siya basta't ganun. Kung dati yan, siguradong nagtagal na yan dyan para manamantala. Hindi ko akalaing dahil lang sa ilang bagong damit. Ganito na sila kasaya. Sa susunod, mas lalo ko pa silang inatan. Pero yung eksena kanina nako, dapat hindi kita ng mga mata ang ganon. Sinasayang ng may-ari ang biyaya. 5. Magagandang hipag na kay gaganda ay hindi niya pinapahalagahan. Pero ang iniisip niya ay yung pabayang biyuda. Sira ata ang ulo niya, no? Sandali lang, babalik din kami agad. Bye-bye. Mukhang sa isang araw na pagsisikap sa wakas. Nagbago na ang tingin nila sa akin. Ate, sobrang dilim na, saan ba tayo pupunta? Ako kasi, may itinago akong mga ligaw na prutas sa kabila ng bundok. Plano ko sana ay para sa emergency, pero hindi ko inakala. Di ko inaasahan pagbabago niya. Dagdagan ko pagkain niya bukas. Ate, handa mo na rin palang patawarin si Kuya. Aba, bakit ang gaganda ng suot niyo? Mukhang alam niyong may handaan ah. Ate, biyudang Wang akutang itim na hangin na. Mga pauhan ng kutang itim na hangin. Biyudang Wang, ano na naman bang kabulastugan yung binabalak mo? Kabulastugan. Yemi. Narito ako para maghatid ng magandang balita. Yemi, nagutos na si Hip Zhao Heihu, bukas ng tanghali, ay personal niyang susunduin kayong magkakapatid. Itong mga bestida, ay espesyal na bigay niya para sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, mag-ayos kayong mabuti bukas. Isuot ito, sama sa kuweba para sa kasal. Si Kuya, hindi lang kami pinalit ni Ot. Ipinagbili niya tayo, kaya pala may pera siya. Ganoon pala yon, nagsisinungaling ka. Sabi ni Kuya, hinding-hindi niya kami ipagbibili. Hahaha, hindi ibebenta. Na ng lalaking yon, gustong-gusto na kayong ipagbili para magkaperang pambula sa akin, yang si Kinhaw. Kaya kayo binihisan ng ganyan kaganda, ay para hintayin ang hep na kunin kayo. Naihatid ko na ang regalo. Bukas, maghintay kayo sa bahay. Akas, Yemi. Sa ilang na ito, wala rin naman kayong matatakbuhan. Tara. Ginoong Kin, hayop ka. Binilhan mo kami ng bagong damit. Pero may masamang balak ka pala, pinaganda mo lang kami. Para maibenta sa kutang itim. Muntik na akong maniwala sa iyo. Bumalik tayo, komprontahin natin siya. Pinapaghintay ako ni Chunlan sa bahay.
Ibig sabihin ba? Sa wakas, darating na rin ang swerte ko. Ang mga hipag ko, bumigay na sa angas ko. Mga hipag ko, anong ginagawa nyo? Bakit ang lalaki ng galit nyo sa ganitong oras? Magkaka-wrinkles kayo niyan. Ano yan? Ginoong Kin, hanggang kailan ka magkukunwari? Dahil nga, umalis bigla ako sama ang mga dapat namin. At personal na iniabot ang wedding gown na to. Sabi niya bukas ng tanghali susunduin na ang bride. Magdidinig ka pa? Wala kang sinasabing ipinagbili mo ko sa mga tulisan. Sasabihin mo bang, wala kang sabuatan kay Biyudang Wang? Anong wedding gown? Sinong susunduin? Wala akong alam dito. Wala kang alam. Sabi ni Biyudang Wang, matagal mo na raw kaming ipinambayad. Sabi niya binilhan mo raw kami ng bagong damit. Para presko at maganda kami pagdating nila. Bayaw, sobra na tong ginawa mo. Nadismaya kami ng husto. Teka, hayaan nyo kong magpaliwanag. Siguradong pakana to ni Biyudang Wang. At ikaw, ako. Lumayas ka. Ayoko nang makita ka ngayon. Layas, Lumayas ka. Hindi ko gagawin yon. Maniwala kayo sa akin. Labas. Maniwala kayo. Hindi sumpa ko, hindi ko gagawin, hoy. Kalma lang kayo, sandali. Kalma lang at magpaliwanag ako, hoy. Ano nang gagawin natin? Hindi ko gagawin yon, maniwala kayo sa akin. Lumabas. Maniwala kayo, hindi ko gagawin. Sumusumpa ako, hindi. Napakalaking gulo tong iniwan ng dating may-ari, lalo tuloy lumalaki. Pero dahil nandito na ako, hindi ko nahahayaang maranasan pa nila. Yung buhay na takot at walang makain. Pag-asa lang sa sistema para sa damit at pagkain. Sa magulong mundong ito, hindi yan sapat. Kailangan natin ng matibay na pundasyon para mabuhay. Sistema. Buksan mo ang tindahan ng armas. Isang pundasyon para mabuhay. Simulan na natin to. Sa pamamagitan ng lakas. Biyudang Wang Zhao Heihu. Mas mabuting hindi nyo pakialaman ang mga tao ko. Kung hindi, wala akong problema na gamitin itong mga super armas ko. Rat-tat-tat. Para ratratin kayong mga tulisan. Yung mga bagong damit na binigay ko sa inyo, bakit hindi nyo isinuot? Yemi. Oras na para kumain. Dito muna kayo at maghintay. Ako'y maghahanda ng masarap na pagkain para sa inyo. para sa amin, parang nagmamadali sa kutang itim. Para magsumbong kay Biyudang Wang. Yemi. Hindi ko hayaang magtagumpay siya kahit mamatay pa ako. Mga kapatid, tara na. Hahaha. Nay, yan ang pinuno. Zhao Heihu. Chunlan, iha. Personal na naparito si Hep para sunduin ang nobya. Kagabi, pinadalhan ko kayo ng damit pangkasal. Bakit hindi pa kayo nakabihis? Sumama na kayo sa pinuno, pabalik sa kutang iyon para maranasan ang ginhawa. Mga magaganda, inihanda na namin ang inyong mga bestida. Magbihis na kayo at sumama na sa akin sa kutang ito para sa kasalan. Managinip na lang kayo. Kahit mamatay kami, hindi kami sasama sa inyo. Ayaw sa pakiusap, pahirapan. Hep-hu ngayon. Wala na tayong magagawa kundi ang manakit. Ang kikinis at sariwa ng mga magaganda. Mga bata. Lahat sila, 5 yan, dalhin ninyo sa ating kuta. Hahaha. Bitawan mo ako. Saan ka tatakbo? Bitawan mo ako. Huwag kang tumakbo, magandang binibini. Sistema, buksan mo ang system mo. Tingnan ko nga kung anong pwedeng ipakita na nakakamangha. Na masarap na pagkain para sa aking 5 bayaw na babae. Inihaw na itlog ng ibon, inihaw na kuneho.
Inihaw na manok. Hindi sapat ang mga ito. Baka palitan ko na lang ng buong letsong baboy. Babala. Nasa panganib ang buhay ng pamilya ng host. Ano? Mata ng hiwaga, buksan mo na. Ahaha, ganda. Ano pa bang pinanghahawakan mo sa gulagulanit na lugar na to? Sumama ka na sa akin, at bawat gabi ay gagawin kitang bagong nobya ko. Halimaw ka. Saklolo. Bitawan mo ako. Hindi ko na kaya. Hahaha, Bitawan mo ako. wala ka ng kawala ngayon. Huwag kang lalapi. Bumalik ka rito, binibini. Bitawan mo ako. Zhao Yu. Biyudang Wang. Papatayin ko kayo. Wala kayong libingan. Ipagpalit mo ako ng gamit na pinakamabilis na pabalik. Kailangan kong makabalik para iligtas sila. Kailangan ng sasakyang militar. May leather jacket, pantalon, at salamin. 2 AK-47 sa kabuwang 100 puntos ng pagkamangha. Isa sa gawa ba ang papapalit? Sige na, palitan na. Ngayon din. Matagumpay na naipalit. Natitirang puntos ng pagkamangha, 32. Zhao Yu. Biyudang Wang. Kayong mga walang hiya. Naglakas loob kayong galawin ang 5 kong mga hipag. Lilipulin ko kayo. Bitawan mo ako. Ikaw na babae ka. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Bitawan niyo si Ed. Punlo ng mga tulisan. Biyudang Wang. Nakikiusap ako sa inyo. Pakawalan niyo na si At. Tama na ang pananaki. Sasama na ako sa inyo. Huwag na kayong manakit. Nakikiusap ako. Ngayon ka pa marunong magmakaawa. Huli na. Ayaw sa pakiusap, gusto pilitan. Akagatin mo ako, mga tauhan. Ang 5 dilag na ito, sa inyo na lahat. Hubaran nyo sila't igapos ng nakataas. Para malaman ng lahat kung ano ang parusa sa sumusuway sa akin. Diyos ko, bakit mo kami ginaganito? Bayaw. Nangahas kayong galawin ang 5 hipag ko. Naghahanap kayo ng kamatayan. Si Bayaw, nailigtas niya tayo. Dumating talaga si Bayaw. Hindi siya nagsinungaling sa atin. Ate, nagbago na talaga si Bayaw. Dali, alis na tayo. Kinhaw, ikaw na walang hiya. Saan ka ba kasi galing kanina? Muntik mo na akong atakihin sa puso. Aba, at anong klaseng suot yan? Mukha kang hindi tao at hindi rin multo. At yang isang yan, anong klaseng bakal na kahon yan? Sas Mariosep. Sige na, tulungan mo na agad si Boss Hu na gapusin. Itong 5 suwail na hipag mo. Sabi ni Boss Hu. Kapag natapos na to, siguradong may mapapala ka. Ha? Biyudang Wang, sinusubukan mo ba ako? Yang mukha. Hindi ba itong mukha ko ang pinakagusto mo? Sige na. Alam ko na kung ano ang kumatakbo sa isip mo. Bilisan mo. Tulungan mo na si Boss Hu na gapusin itong 5 babaeng to. Mamayang gabi, paglilingkuran kita ng todo. Okay na yan, di ba? Bilisan mo. Huwag mong paghintayin si Boss Hu. Ha? Ikaw, nangangahas kang sipain ako. Sinipa ko na nga ang isang makamandag na babaeng tulad mo. Dati, bulag itong si Kinhaw. Mula ngayon, sa paningin ko, hindi ka man lang katumbas ng tae sa kalsada. At saka, dalhin mo na itong grupo ng mga walang hiya at lumayas na kayo dito. Kung hindi, huwag kayong magsisi sa gagawin ko sa inyo. Inhaw, anong binabalak mo? Huwag mo akong takutin sa bakal mong yan. Hindi ako si Boss Hu na kayang takutin ng basta-basta. Lumayas na kayo ngayon din.
Kung hindi, magkakagulo ang dugo ninyo dito. Ha ha ha. Ngayon, hindi lang kita papatayin, gagawin ko rin sa harap mo. Sila, mga tauhan, sugurin na. Putulin ang mga braso at binti ng lalaking to. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang ibig sabihin ng lubos na pagkawasak. Mamatay na kayong lahat. Gamit ang armas mula sa ibang mundo, gulat ang lahat, sobrang epektibo. Puntos ang pagkamangha, dagdag 10, 20, 30, dagdag 40, sa huli 100. Salamang ka, isa siyang halimaw. May kidlat siya. Kung ayaw niyong mamatay, bitawan ang mga armas. Lumapit kayo at lumuhod. O kaya isa-isa ko kayong. Ipapadala kayang lahat sa impyerno. Ginungkin, maawa po kayo. Nabulag lang po kami. Nasaktan namin kayo, Ginungkin, at ang mga binibini. Parang awa nyo na po. Palayain nyo na po akong parang aso. Noong inaapi mo ang pamilya ko, naisip mo bang magmakaawa? Hindi mo ako pwedeng patayin. Mahestradong Wang, nasa likod ng kutang itim na hangin si Mahestradong Wang. Patayin mo ako. Malaking gulo ang abutin mo. Mahestradong Wang? Kaya pala sa buwatan ng mga tiwaling opisyal at tulisan. Pakikinggan mo ko. Maliit na mahestrado lang yan. Kahit na ang emperador pa ang dumating. Luluhod din siya sa gadget kong ito. Kung gusto niyang mamatay, sabihin mo subukan niya rin. Bayaw, para talaga siyang ibang tao. At iyang bakal na patpat niya, pati iyang bakal na kaha sa tabi. Anong klaseng milagrong sandata yan? Mabuhay ang bayaw. Napakagaling mo, bayaw. Kinhaw. Hindi po, Ginungkin. Maawa na po kayo sa akin. Zhao Heiu, pumapatay ka't nanununog. Ang agaw ng babae, kasabot ang tiwaling opisyal. Wala kang ginawang tama. Ngayon, ako ang magpaparusa para sa langit. Sige, mamatay ka na. At kayong lahat, mga kriminal na sunod-sunuran sa kanya. Sumunod na kayong lahat sa kanya sa kamatayan. Ginongkin. Ako. Nagkamali ako. Nabulagan ako ng kasakiman noon. Huwag mo akong patayin. Please. Ako. Sa totoo lang, noon pa man, ikaw na talaga ang laman ng puso ko. Magsasama tayo ng maayos mula ngayon. Sigurado akong mas kaya kitang alagaan. Kaysa sa kanila, mas kaya kitang paglingkuran. Mamayang gabi, maglilinis ako ng hasto at maglilingkod sa'yo. Pwede ba? Huwag kang mamamatay, pero di ka makakatakas sa parusa. Tignan natin kung paano ka makakaakit ngayon. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik pa. Kapag nakita pa kita, hindi na kita palalampasin. Binabati kita, host, sa harap ng 5 hipag. Ipinakita mo ang iyong malamig at mapagpasyang ng isang ganap na lalaki. Matagumpay ang malalim na pagkabigla. Karagdagang 30 puntos. Kasalukuyang natitirang puntos ng pagkamangha. 162. Mga hipag, pasok muna kayo sa loob para magpahinga. Masyadong madugo rito. Ako na ang magliligpit mamaya. Tara. Ikaw. Kung di may paghiganti, hindi ako tao. Bilisan, balik sa itim na hangin. Hanapin natin si Zhao Beshan. Siya lang, ang pwedeng maghiganti para kay Boss Hu. Ayos lang ba kayong lahat? Wala naman bang natakot sa inyo? Alam ko, dati akong gumawa ng maraming nakakadiring bagay. Nabulagan ako ng kasakiman at gumawa ng maraming bagay. Para saktan kayo. At dahil sa isang baliw na biyuda, itinulak ko kayo sa impyerno. Isa akong halimaw. Pero maniwala kayo sa akin, patay na ang dating Ginongkin. Simula ngayon hanggat humihina akong si Ginongkin. Hindi ako papayag na masaktan kayo kahit kaunti. Ibubuwis ko ang buhay para protektahan kayo. Kung masira ang sumpa, pabayaan nawa akong wasakin ng langit at lupa. Sa pagkakataong ito, parang may kakaiba na talaga sa kanya. Yung mahiwagang bakal na bukol. Yung nakakatakot na patpat na nagliliyab. At itong suot niya. Huwag nating sabihin gaya ng sa mga kwento. Na pagkatapos ng trahedya, biglang nagising ang isip. Bayaw, mukhang nagbago na talaga siya. Deti, gusto niya kaming ipagpalit para sa sarili. Pero ngayon, pinatay niya lahat ng tagakutang itim na hangin para sa atin. Bayaw, sa tingin ko, totoo na talaga ang mga sinasabi niya. Ako. Naniniwala ako kay Bayaw. Bayaw, tayo na.
please. Naniniwala rin ako sa'yo. Si Bayaw ang pinakaastig. Pinalayas ang lahat ng masasama. Sabi ni Bayaw, magandang buhay tayo. Sigurado yon. Xiaohi. Kuya, masaya lang talaga ako. Aba, mga hipag ko. Matapos ang ginawa kong pagtatanggol sa inyo kanina, aminin niyong ang angas ko, di ba? Dahil sa sobrang tapang na ipinakita ko. Nararapat lang siguro na bigyan niyo ako ng totoong maliit na gantimpala. Kuya, anong klaseng gantimpala ba ang gusto mo? Ito mismo. Umalis ka nga rito, kuya. Wala ka bang hiya? Biro lang. Tingnan niyo kayo, nagpanik agad. Nalampasan natin ang malaking sakuna na ito. Panginoon, pagpalain ang pamilya namin. Sana protektahan mo ang pamilya ko at si Kuya. Sana magkaroon kami ng mapayapang buhay. Kuya, salamat sa pagligtas sa amin. Kaming 5, malamang patay na ngayon. Kuya, sa totoo lang, oras na para magsimula ka ulit ng pamilya. Humanap ka na ng bagong mapapangasawa. Kaso, dahil sa sitwasyon ng pamilya natin, napaka-unfair nito para sa'yo. Kuya, ikaw na lang ang meron kami ngayon. Paano kung kami na lang ang mag-alaga sa'yo at magbigay ng anak sa'yo? Sa ganitong paraan, magkakaroon na rin kami ng tunay na pamilya. Bakit parang may kakaibang tingin ang mga hipag kong ito? Parang may malalim na damdaming nagkukubli. Ibig bang sabihin ito? Lubusan ba silang naakit ng ipinakita kong sobrang angas kanina? Tama na, anong kalokohan yan? Wala ba kayong hiya? Mga tiyaнаkin, nagugutom na kayo, no? Di ko pa na-claim yung papremyo. Kukuha ako ng buong litsong baboy ngayon, isang pasabog na naman sa kanila to. Dito lang kayo at may inihanda ako litsong baboy. Sistema, ipalit mo ko ng isang buong litsong baboy. Baboy, 150 puntos na tira. Hay nako, kapag hawak ko ang sistemang to, akin na ang buong mundo. Na pala, yang mga gunggong na yan sa kutang itim na hangin. Mga hayop talaga, hindi na nagbabago ang mga ugaling hayop. Ngayon, kahit patay na si Zhao Heihu, buhay pa ang mga alagad niya. Sa gawin ng mga bandidong yan, siguradong babalik sila para maghiganti sa akin. Kaya ako na ang maunang umit, ubusin ko ang yaman sa lungga nila. Sa ganoon, puputulin ko ang lahat ng pwede nilang balikan. At makikita ng mga hipag ko ang galing ko sa pambuburak ng kalaban. Kapag naubos ko na ng laman ng kuta nila, tingnan natin kung mayabang pa sila. Mata ng hiwaga, imulat mo na. Mga lintik na to, ang dami-daming ninakaw na yaman ng bayan. Sige, ngayon, ako mismo ang magpaparusa sa ngalan ng langit. Hahaha. Sistema, ipalit mo ko ng mahiwagang gamit na paglalagyan. Supot ng sansinukob, madaling dalhin. Estilong klasiko at astig. Kailangan ng 30 puntos ng pagkamangha. Sige, bayaran na yan. Aba. Si Mutin. Ang galing. Higupin. Ang off-road na sasakyan at ang liin na to, masyadong halata sa paningin. Buti na lang nandito ang supot ng sansinukob pag gusto kong gamitin to. Ilalabas ko na lang.
Napaka-kumbinyente lang. Ayos, alis na. Babalik na ako para kumain ng lechong baboy. Kasama ang 5 hipag ko, ha? Mga kapatid, tama ba ako? Naman, di ba? Ha ha ha. Ikalawang pinuno, masamang balita. Si Boss Hu, pinatay ng kinhaw na yun. Gamit ang mahika, lahat ng kasama nating kapatid, nalaglag din. Ano? Patay na si Kuya. Ikalawang pinuno. Paano nangyari yon? Hay, ikalawang pinuno, kailangan ninyo kaming ipaghiganti. Yung kinhaw na yun, ewan kung saan natuto ng mahika. May hawak siyang bakal na tubo na naglalabas ng apoy. Kaya pa niyang ipatawag ang bantay sa laksak, na halimaw na bakal. Si Kuya Hu. Siya. Napakasaklap ng pagkamatay ni Kuya Hu. Ganoon ba? Ikaw, paano kang nakatakas? Ako. Ako kasi, naawa pa sa akin si Kinhaw. Pinaalis lang ako. AMEA. Naawa? Sa tingin ko, traitor kang kasabwat. Ng kinhaw na yan. Kaya pinatay mo si Kuya. Hindi kita pwedeng hayaang mabuhay. Maliwanagan sana kayo, bagong pinuno. Nagpanggap lang akong patay para makatakas. Maawa po kayo, pinunong dalisay. Maawa kayo, parang awan nyo na. Huwag kang magsinungaling sa akin. Tumayo ka at magsalita. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye. Napatay ang kuya ko ng isang hamak na sugarol? AME. Putya, kinhaw. Hintayin mong makapag-ipon ako ng pambayad sa mga sundalo. Maghihiganti ako. Maghihiganti. 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 Nasaan ang kayamanan? Ang hirap na pinagdaanan namin ni Kuya. Yung mga nakangkam naming kayamanan, nasaan? Pinunong tulisan, hindi ko rin po alam. Nandito lang yan palagi, walang ibang gumagalaw. Eka, marunong ng hiwaga si Kinhaw. Baka siya. Siguradong siya. Iyak na ninakaw niya gamit ang kanyang hiwaga. Pinatay si Kuya, pati pinaghirapan natin, ubos na. Dapat ibibigay namin ito ng kuya ko kay Mahistradong Wang. Kinhaw, hindi kita tatantanan. Liki, pumunta ka agad kay Mahistradong Wang at sabihin mo. Sinalakay ang kutang itim na hangin, napatay ang pinunong tulisan. At ang kayamanan, ninakaw lahat ni Kinhaw. Bilisan mo. Saich po. Kuya. Pinapunta ako ni Mahistradong Wang para kunin ang mga kayamanan. Nasaan ang paninda ko? Ikatlong pinuno? Si Kinhaw ko. Sinamantala niya ang gulo at inubos lahat. Ano? Isang sugarol lang siya. Paano niya magagawa yon? Kuya, totoo po. Iwan ko ba kung anong pumasok sa ulo niya bigla siyang nagbago. Tapos. At may dala pa siyang mas malakas na sandata kaysa sa paulit-ulit na pana. Si Kuya at lahat ng kasama namin ngayon, laglag lahat. Mas malakas na sandata kaysa sa paulit-ulit na pana? Kuya. Kung makukuha natin yan, hindi ba't lilipad sa taas ang kutang itim na hangin? Mga bata, makinig kayo sa utos namin ng pangalawang pinuno. Ngayong gabi, lusubin, patayin si Kinhaw. Maghihiganti, maghihiganti, maghihiganti. Ibang klase talaga tong lechon na gawa ng sistema. Grabe, ang bango. Sobrang sarap nito, isang alamat. Bunso, kain na. Lechon ang handa natin ngayon. Wow, bayaw. Ito na ba yung sinasabi mong lechon? Ang laki nito. Pwede ba talaga namin tong kainin?
Aba, syempre naman. Ang lechon na to. Dapat sinusubo ng malalaki para masulit ang sarap. Elnen, napakasarap. Sobra akong naglalaway dito. Para lang sa langit ang baboy na to. Ilang beses ka lang makakatikim ng ganito sa mundo. Anong hinihintay nyo? Halina kayo't makisalo. Kumain na kayo, baka maubusan kayo sa bilis ni Bayaw. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganyan kumain ng karne. Grabe ang astig talaga. Naku, wala pa yan. Sinasabi ko sa inyo. May sorpresa pa kayo. Yung mga lumilipad sa ere, gumagapang sa lupa, lumalangway sa tubig. Lahat yon, kaya kong ipagluto para sa inyo. Ano pang hinihintay nyo? Subo na. Ang sinumang hindi mabusog ngayon, iniinsulto niya ang bayaw nyo. Ah, bilis! Oy, Bayaw, nasaan na yung malaking bakal na sinakyan mo noon? At yung dalawang patat na humihinga ng apoy? Nandito lahat sa loob. Niloloko mo na naman ako. Bayaw, ang litlit ng supot na yan. Ang laki-laki ng bakal na yon at ang pamatay apoy na pata. Paanong nagkasya lahat yan sa loob ng supot? Totoo lahat ng sinabi ko. Tama na nga. Kahit may pagkain, hindi pa rin matapat ang bibig mo. May espesyal kang bayaw. Tumigil ka na sa pagtatanong. Halika na, bilisan nyo nang kumain. Lalamig na to eh. Dati-dati, kahit sabaw ng ligaw na gulay, hirap na hirap tayong makainom. Nagsilikas na ang mga taga na yon para manginain sa ibang lugar. Hindi ko akalain na darating ang araw na upo tayo rito at sisibang parang hari, para tayong nananaginip. Kung sana lang, sina nanay, tatay, at ate na nasa hukay, ay nakakakain din nito, yun sana ang tunay na masarap sa pakiramdam. Huwag kang mag-alala, magiging mas mabuti pa ang lahat. Bayaw, araw-araw na ba tayong makakakain ng ganitong kasarap na karne? Si Aohe, tumigil ka sa kakulit. Nakakakuha ng karne ang bayaw mo ngayon dahil sa galing niya. Pero sa ganitong panahon ng tagutom, may pamilya bang araw-araw na may karne? Matuto kang makontento. Si Aohe, gusto mo bang makatikim ng mas kakaiba pa? Tulad nung nagmamantikang karne sa ihawan, binudburan ng kumin at sili. Yun ang tunay na malasa. Inihaw na karne. Nagmamantika at umaalsa. Bayaw, Di ba inihaw na karne na itong kinakain natin? Hindi yun pareho. Sa mga susunod na araw, ipagluluto kita ng mas espesyal. Tikman mo na lang ang lasa, ha? Nga pala, hindi pwedeng tambay lang tayo sa maliit na lupang ito. Kailangan na natin lumabas at ipakita ang galing natin sa mundo. ano ang problema? Bigla-bigla na lang aalis. Bayaw, sa ganitong kaguluhan, saan naman tayo pupunta? Eh di syempre, sa lugar na maraming tao. Para makakuha ng mas maraming puntos ng pagkamangha. Umaasa lang ako sa inyo. Matatag nga, pero masyadong mabagal ang pagdami. Kailangan kong tumuklas ng bagong laban para sa pagkamangha. Kailangan kong mag-ipon ng puntos para sa gulo ng mundo. Pambayad sa mahiwagang gamit, panlaban sa problema. Bayaw, kasi simula pa lang gumanda ng buhay natin. At saka, kung alis, kailangan ng pera sa biyahe. Wala naman tayong pera. Itigil mo na ang panunukso kay Xiaohe. At sino nang may sabing wala tayong pera sa bahay? Oh, tingnan niyo ito. Gintong ingot. Bayaw, saan mo naman nakuha ang gintong ito? Ang lalaki nito. Sa bodega ng kutang itim na hangin, syempre. Bayaw, ito ay pagnanakaw sa mayayaman para sa mahihirap, katarungan ito. Diyos ko, nakuha mo lahat ng kayamanan nila. Ang mga yaman nila ay galing din naman sa pang-aabuso sa bayan. Imbes na lustayin ng mga tulisan, mas mabuting sa akin na lang.
Bayaw, ibig mong sabihin, yung buong kayamanan ng kutang itim na hangin, inubos mo talaga. Ganoon karami yon. Yenan, pumunta kayo sa katabing kwarto para malaman nyo. Tulad niya ng sabi, pag pera ang hawak mo, mundo mo'y nasa palad mo. Greb, ang dami-dami. Yumaman na tayo. Hindi nakakain ng ligaw na gulay. Mga ate, bilis. Ang daming ginto at alahas. Totoo ang sinabi ni Bayaw. Binabati ang host sa pagpapakita na napakalaking kayamanan sa 5 hipag, dobleng pagkamangha sa paningin at damdamin. Tagumpay, dagdag 50 puntos ng pagkamangha. Natitira, 170. Paalala ng sistema, kapag umabot ng 500 puntos ng pagkamangha, magkakaroon ng misteryosong pagkakataon sa loterya. Bayaw, itong napakalaking bowl na ito. Paano mo naiuwi nang walang nakakapansin? Inilabas ko na ito mula sa supot ng sansinukob. At inilagay rito ng patago. Huwag na ninyong tanungin yan. Pinag-isipan ko itong mabuti. Hindi tayo pwedeng manatili sa nayon habang buhay. Wala itong kinabukasan. Ngayong may ganito na tayong karaming ginto at alahas. Kailangan na natin pumunta sa syudad. Kung gayon, Bayaw, kailan mo balak umalis? Mag-impake na kayo ng mahalagang gamit. Sa paglubog ng araw. Aalis na tayo. Napatay mo si Zhao Heihu. Pati na ang mga tauhan niya at ngayon ninakaw mo pa ang kayamanan nilang yan. Paano kung kumalat ito? Habol tayo ng mga tulisan. Malilipol ang buong pamilya natin. Ay naku, huwag kang mag-alala, Chunlan. Ang mga latak ng kutang itim na hangin na yan, ni hindi ko man sila pinapansin. Alam kong may bago ka ng kapangyarihan. Pero sila, mga demonyong walang awa, yun pumatay. Duguan ang perang to. Hindi natin to pwedeng kunin. Tama na. Tawagin na sila. Maya-maya lang, aalis na tayo. CJ, Bayaw, may nakita akong maraming sulo sa baba ng bundok. tiyak na humahabol ang mga tulisan ng kutang itim na hangin. Ang dami nila. kung isa sa isa lang sila, syempre wala akong takot. Pero daladala ko ang 5 babaeng hipag ko. Hindi naman kasi ang 6 na tao sa off-road na sasakyan ko. Hindi pwedeng sumugal, kailangan na nating umatras. Ganito na lang, dumaan kayo sa likod ng bundok. Mauna na kayo, ako na ang magtatanggol sa hulihan. Hindi pwede, Bayaw. Xiao He, nakita naman niyo ang kakayahan ng bayaw niyo. Basta't makalayo lang kayo ng ligtas, abutan ko kayo agad. Pero, Tama ang sinabi ng bayaw ninyo. Nandito lang tayong mga mahihinang babae. Masyado tayong marami, pabigat lang tayo sa kanya. Sundin na natin ang sabi niya, mauna na tayo. Sedge, Bayaw, mag-ingat ka, pakiusap. Huwag kayong mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Bilisan niyo. Sabi na ng sistema ko, kapag umabot ng 500 puntos ng pagkamanghato, pwede na akong mag-unlock ng isang misteryosong reward. Sabi nila, matao sa lungsod ng Wei, perpektong lugar para mag-grind ng puntos. Pagkapasok ko ng syudad, magpapakain ako sa publiko. Maghahasik ako ng lagim at paghanga. Sa 500 puntos pa lang. Pati 50,000 puntos, sisiw lang. Nai-imagine ko pa lang. Isang salita lang, solid. Teka, muntik ko na makalimutan. Magmukha ba naman akong pulubing taka sa taggutom sa suot ko? Oh, sistema. Palitan mo nga itong damit ko. Kailangan ng 5 puntos ang pagkamangha para sa bagong kasuotan. I-confirm ba? Oh, sigurado. Kumpirmado na ang palitan. Ayun naman pala. Hoy, mga mahal kong hipag, hintayin niyo ko. Halukayin nyo. Kahit baliktarin nyo ang bawat sulok ng kuta na to. Kailangan nating mahanap ang kayamanan ng barkada. Sundin ang utos.
Ikalawang pinuno, dito sa kwarto, nakita namin ang kahon ng kayamanan. Magaling. Nasaan na ang ginto? Nasaan ang kayamanan ng kutang to? Lintek kang kinhaw ka. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Isinusumpa ko yan. Kuya. Ang dami nilang dalang ginto. Hindi sila makakatakbo na mabilis. Habulin natin sila ngayon din. Sugod. Tara. Sa biyaheng ito, maraming naghihirap. At ang dami pang mga bata. Butot balat sa gutom. Nakakalungkot ang digmaan. Hay, naalala ko noong nakaraang buhay ko, nakatira sa panahon ng kapayapaan. Pero reklamo pa rin ako ng reklamo dahil lang sa ilang ini-voucher. Ang pettiness ko. Ang karma ko, nasa paraiso na, hindi ko pa na-realize. Tulong. Matagal sigurong gutom. Saka nilagnat pa. Kung hindi ito gagamutin agad. Mukhang hindi na magtatagal to. Bayaw, sarili lang natin ang kaya nating alagaan ngayon. Tingnan mo. Mukhang mamamatay na rin yan sa lagay na yan. Wala na tayong panahon sa iba. Umalis na tayo. Hindi pwede. Nandito na tayo, hindi natin pwedeng hayaang mamatay yan. E paano natin siya ililigtas? Sistema, may gamot ba dyan na pwedeng makapagligtas ng tao? I-redeem ang pampanumbalik na pildoras para bumalik ang lakas. At gamutin ang simpleng sakit. Presyo, 10 puntos ang pagkamangha. I-redeem. I-redeem mo na. Tagumpay na na-redeem, natitirang puntos ng paggamangha. 155 puntos. Bayaw, anong pinakain mo sa kanya? Mutyang gamot ba yan? Kasi. Sikreto. Baka naman kung anong maruming bagay yan. Delikado yan. Bayaw, nagmamadali tayong umalis. Saan tayo kukuha ng gamot? Ni hindi na natin kayang mabuhay. Wala na tayong panahon sa iba. Tingnan mo yung lagay niya. Kung mabuhay siya, mabuhay. Tayo, umalis na tayo. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Benefactor. Ako si Lihong. Utang ko sa iyo ang pagbibigay mo sa akin ng bagong buhay. Sa iyo na nakalaan ang buhay kong ito mula ngayon. Babae pala to. Ang ganda pa naman ng boses niya. Ha! Binibini, tayo ka na dyan. Nga pala. Bakit ka ba nagkukunwaring lalaki? Sa paglalakbay ko, puro taong naghihirap, ang daming patay. Bakit parang walang pakialam ang gobyerno? Makinig ka, Benefactor. Taga Way City ako. Ngayong panahon ng tagutom. Naubos na ang bigas. Si Mahestradong Wang, hayop. Imbes na ipamahagi ang bigas, dinala pa niya ang mga tanod niya. Para looban ang mga mayayaman at kunin lahat ng natitirang bigas ng gobyerno. Saka sila tumakas at iniwan ang syudad. Daan-daang libo kaming mamamayan. At ngayon, ala na yata ni kalahati sa amin ang buhay. Kaya nagpanggap akong lalaki para humingi ng tulong sa karatig. Hindi ko inakalang muntik na rin akong mamatay sa daan. 50,000 pang naghihirap na tao. Ibig sabihin napakaraming tao. Ganito talaga yung naisip ko. Hindi to lugar ng tagutom para sa akin. Para kay ginhaw to, isang toreng puno ng gulat. Isang banal na lugar para mag-ipon ng puntos. Bayaw. Tumakas si Wang, naiwan ang mga nagugutom. Sa iba na lang kaya tayo pumunta. Masyadong delikado dito. Ayoko. Sa Weicheng tayo tutuloy. Laihong, maghanap ka ng mas maraming taong nasalanta, sabihin mo sa kanila. Ngayon, ako si Ginoong Qin, mamimigay ako ng tulong dito. Papakainin ko silang lahat. Kulang pa puntos ko, pumili muna tayo ng tutulungan. Pag sapat na puntos, palawakin natin ang saklolo. Para tuloy-tuloy at masustain natin ito. Benefactor, kung totoo ngang magpapakain kayo ng lugaw, kayo na ang magliligtas sa buong syudad na ito. Sa ngalan ng libo-libong taga-Weicheng, maraming salamat, Benefactor. Tahan na tayo dyan. Sasabihin ko sa inyo ng tapat, Benefactor, ang palitan ng anak para kainin. Palitan ng anak para kainin, ilang beses ko na pong nasaksihan yan. Kung hindi ko kayo nakilala, malamang patay na ako sa daan ngayon. Ayos lang yun. Tadhana tayo'y nagtagpo. Sundin mo at mag-imbita ka. Sabihin mo kung gusto nilang kumain, pumunta sila rito.
Ako si Ginoong Qin at isang salita ko ay isang pangako. Nagulantang ang host na si Ginong Qin at ang 5 hipag. Sa muli nilang nakuhang 60 puntos ng pagkamangha. 215 puntos ng pagkamangha na ang natitira. Sig, kung iyan ang sabi ninyo, benefactor, ako'y tatawag na ng tao. Abangan ninyo ang magandang balita ko, benefactor. Bayaw, anong pumapasok sa isip mo? Libo-libo yung mga taong nasalanta. Wala pa tayong tuluyan kahit pagkain ngayong araw. Hindi mo alam kung saan kukunin. Saan ka kukuha ng ipapamigay na lugaw? Saan manggagaling ang bigas? Tama, bayaw. Umalis na lang tayo rito. Kapag tinawag talaga ni Lihong ang mga refugee at wala tayong maibigay na pagkain, magwawala ang mga yun. Umalis? Ano na lang ang mangyayari sa puntos ng pagkamangha ko? Chungan, Kyuju, huwag kayong mag-alala sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Ang problema sa pagkain. Ipadala na. Panoorin mo kung paano ako magligtas. Kung ayaw mong mamatay sa gutom ang nanay mo, mabuti pang sumunod ka na lang sa akin at magtrabaho. Kapag wala ka na namang nayuwing kliyente ngayon, gusto mo, ililibing ko ng buhay itong matandang to? Nakikiusap ako, agmong saktan ang nanay ko. Aalis na ako, aalis na. Hahaha. Mga Ginoo, sariwang paninda, berhen pa, sa pinakamataas na presyo. Hahaha. Pigilan mo yan. Tao sila, hindi mga laruan. Pinapatay mo sila sa ginagawa mo. Bata, kung gusto mong makisaya, welcome ka rito, Ginoong Ren. Pero kung gusto mo ng gulo, tatadtarin kita at ipapakain sa aso. Mahal na Ginoo, maawa po kayo. Kahit kalahating sako lang ng darak, mamatay na sa gutom ang nanay ko. Ako ay nagmamakaawa, kunin niyo na po ako. Magpapaluhod si Cao Tao para sa inyo. Ginoo, mamatay na ang nanay ko sa gutom. Nakikiusap po ako, kunin niyo na ako. Malinis pa ako, gagawin ko ang lahat na sabihin niyo. Basta mabigyan lang na makakain ang nanay ko. Nakikiusap ako sa'yo, bayaw. Kawawa naman ang batang babaeng ito. Kalahating sakong darak, kapalit ng pang-aabuso sa isang babae. Anong klaseng mundo ito? Ginoo, nakikiusap ako, kunin niyo na ako. Kung hindi, ang nanay ko. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo hanggat hindi kayo pumapayag. CJ. Papayag ako. Ayos lang yan, Kyuju. Ginagawa lang ito ni Bayaw para iligtas siya. Naiintindihan ko naman at hindi ako galit kay bayaw. Gusto mo siya? Sig. 2 sako ng dara. Hindi ba kalahating sako lang? Bakit ka? AME. Huwag mo siyang galawin. Ang ganda-ganda niya kapag nasira mo siya. Paano ko pa magagawang angkinin yan? AME. Gusto mo siya? Pwede. Pero tumaas na ang presyo ngayon. 2 sakong dara. Pagkain ba ng tao yan? Bibigyan kita ng 1 kilong arina. Ano sa palagay mo? Hahaha. 1 kilong arina? Bata, nababaliw ka na ba? Sa panahon ngayon, pati mahistrado ng county, wala nang makain. Ni hindi na makakain ng puting harina. Tumakas na nga. Niloloko mo ba ako? Ano, ayaw mo na? Ginoo, nagbibiro ka ba? Siyempre, hindi ito biro. Bata, may paninindigan ka. Kung talagang mailalabas mo, yang 1 kilong arina. Ibibigay ko sa iyo ang babaeng tunang libre. Pero kung hindi, itong 5 dilag sa likod mo, akin na magiging paraiso. Hahaha. CJ, isang salita, isang pangako. Sistema, i-redeem ang 1 kilong arina. Gumamit ng 5 puntos ang pagkamangha. I-redeem ang 1 kilong arina. Bayaw, naglalakbay pa tayo. Saan tayo kukuha ng ganyang karaming arina? Bakit mo siya sinagot? Ah, mga taong grasa lang palang lumilikas. Niloloko mo ako. Masdan mong mabuti. Ano ito? Arina? Arina nga talaga. Agadi, host, sa harap ng maraming tao, bigla kang lumikha. Ang napakahalagang puting arena. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla. Sa isip at damdamin, tagumpay sa pagkamangha. Dagdag 300 puntos ng pagkamangha. May 500 at 10 puntos ng pagkamangha na lang. Pagbati, host, nagkamit ka ng isang. Pagkakataon sa misteryosong prize draw. Hindi na po sa pagmamahal, guys. Mamaya, maghanap ako ng tahimik na lugar. Subukan ang misteryosong premyo. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Matuto kang tumupad sa usapan.
Akin na siya ngayon. Bilisan mo. Ibigay mo sa... ito. Ito ay tunay na arena. Mahal na tagapagligtas, tanggapin niyo ako, may ligtas lang ang aking ina. Magiging alila niyo po ako habang buhay. Nakikiusap po ako, Xiao Tao. Iligtas niyo po ang aking ina. Tumayo ka muna. Nakikiusap po talaga ako sa inyo. Sistema, magpalit ka ng isa pang supot ng harina. Pagpalit ay matagumpay. Nabawasan ng 5 puntos ng pagkamangha. Natitirang puntos ng pagkamangha, 505. Nakikiusap po ako, mahal na tagapagligtas. Heto, sa'yo na ang supot na ito ng harina. Ibigay mo agad sa akin, yang hawak mong harina. Bakit? Balak mo pang bawiin? Hahaha. At kung bawiin ko, ano naman? Hayop na pangkita lang siya para sa akin. Kapag kinuha mo siya, parang pinatay mo na rin ang kabuhayan ko. Hayop! Pinipilit mong maging puta ang babaeng ito. May batas pa ba sa'yo? Hahaha. Batas? Ang mahistrado mismo ang unang tumakas. Dito, ako mismo ang batas. Gusto mo silang lahat? Walang problema. Ipagpalit mo sa kanyang 5 dilag sa likod mo. Hahaha. Maamin na akong nakaamigang babae. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang klase. Gagamitin ko ang harina para tubusin siya, mabuhay kang parang aso. Pero sa ginawa mong kalupitan, hindi ka na pwedeng mabuhay pa. Sistema, mayroon bang anumang bagay na magpapatigil ng tuluyan sa halimaw na to? Ang pulbos na tumatagas sa buto, ihalo sa pagkain, manghihina ang katawan, mawawalan ng lakas. 10 puntos ng pagkamangha. Palitan ba? Ipagpatuloy. Tagumpay, naihalo na sa longganisa. Natitirang puntos ng pagkamangha, 475. Hahaha. Buti naman at marunong kang makisama, bata. Paglaruan ko'y alam mo, kaya dala mo'y karne. Akin na yan. Uy, magtiwala ka sa akin, bayaw. Anong nangyayari? Bakit nanginginig at nanghihina ang mga kamay at paa ko? Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Di ba, mahilig kang mang-api gamit ang lakas mo? Sisiraan ko'y gawa mo, bitag mo'y sayo. Ako, lumpo na ako? Hindi ito possible. Hiyawan ng mga tao. Buti nga sa'yo. Ayos. Gabay ng sama. Ito ang ganti sa'yo. Bayaw, ikaw lang talaga ang may pakana. Pero paano mo nagawa yun? Aba, sikreto muna. Malaking utang na loob, benefactor. Kaming matatanda, sa kabilang buhay man ay maglilingkod sa inyo. Sige na, tumayo na kayo. Kung gusto nyo talaga akong pasalamatan, maya-maya sa pagtulong sa mga nasalanta, magboluntaryo kayo. Tumulong kayong mag-ayos ng pila at mamigay ng lugaw. Benefactor. Totoo bang mamimigay kayo ng lugaw para iligtas ang buong syudad? Naman, ang salita ko, Ginoong Qin, ay hindi nababali. AME, pamimigay ng lugaw? Sa panahon ng tagutom, walang aksyon ang gobyerno. Pati mahistrado tumakas na. Wala ni isang butil ng bigas sa syudad. Paano ka magliligtas? Puro salita lang? AME, Mayroon siyang pagkain. Tingnan nyo, ito ang bigay niya. isang sako ng harina. Anong may tutulong yan? Libong nagugutom dito, araw-araw na kain. Ay napakalalim na hukay. Maliban na lang kung isa siyang diwata. Kung hindi, paano niya ililigtas ang ganoong karaming tao? Hahaha! Mahal na tagapagligtas, nakahanap po ako ng ibang mga nasalanta. Maniniwala ba talaga kayo rito sa batang? Tuna kung saan-saan lang nanggaling? Haha! Iniligtas ni Ginoong Qin ang anak ko sa kamay ng halimaw na si Ren Wudao. Kutuparin niya ang kanyang salita. Para siyang santo.
Nakikiusap ako sa inyo, maniwala kayo kay Ginoo. Mabuti siyang tao. Kaya niya tayong iligtas, sigurado. Bayaw, ang dami nilang mga nasalanta. Kahit sabihin pang lugaw lang yan. Kailangan pa rin natin ng daan-daang kilong bigas. Saan tayo kukuha ng ganoong karaming pagkain? Chunlan, maniwala ka sa akin. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Bayaw, tumigil ka sa kalokohan mo. Bakit mo sinabing kalokohan to? Batang Chunlan, magtiwala ka sa akin, sa aking kakayahan. At saka, hindi pwedeng lugaw lang. Kailangan may kasamang tinapay yan para mabusog talaga. Sistema, batay sa dami ng mga nasalantang narito. Magkano kaya ang kailangang pagkain? Humingi ng 500 kilo tinapay sa host at 500 kilong malapot na sabaw na may gulay. Ipapalit mo na ba? Sige, palitan mo na. Nakahanda na ang sabaw at tinapay at nailagay na sa loob ng kubol 20 metro mula rito. Mangyaring pumunta roon at kunin ang mga ito. Ayos, Bayaw, anong gagawin mo? Huwag kang padalos-dalos. saan ako pupunta? Siyempre, sasamahan ko ang lahat. Para kumain ng sabaw at tinapay. Alam kong hindi kayo naniniwala sa akin, sa inyong kinhaw. Kaya idilat ninyong mabuti ang mga mata ninyo at tingnan nyo kung ano yan. Salamat. Tingnan nyo, dali. Totoo nga, may lugawan talaga. Salamat sa Diyos. Maliligtas tayo. Wow! Ang bango naman. Mukhang may amoy ng kinapay. Tama ba nakikita ko, bayaw? Nilabas mo lang talaga yan bigla. Huwag na kayong mag-abala dyan. Ba't nakanganga pa kayo riyan? Dali na, tara na. Kain na ng lugaw at tinapay. Kain na. Sa wakas, may makakain din. Totoo talaga. Biglang may nilabas na pagkain si Bayaw. Bayaw, sabihin mo nga sa amin, saan galing tong lahat? Pati tong lugawan, saan mo hinugot to? Hay nako. Nakalimutan nyo na? Noong sinalakay ko ang kutang itim na hangin. Yung mga pagkain na to, nakuha ko sa kanila. Pero, parang wala naman akong nakitang. Sa totoo lang, ako talaga yon. Inutusan ko si Lihong. Nailabas na niya lahat ng pagkain. Oh, ba't nakatunganga ka pa? Tumulong ka na. Tara na. Sa wakas, makakakain na rin ng maayos. Salamat. Ito, oh. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito, ingatan mo. Ginoong Kin, sa ngalan na mabubuting loob na tagaway, walang hanggang pasasalamat. Lumuhod at magpasalamat sa tagapagligtas. Salamat, Ginoong Kin, sa pagligtas sa amin. Ikaw ang aming tagapagligtas. Binabati kita, host, sa harap ng mga nagugutom na taong ito. Dulot mo'y pag-asa at pagkabigla. Isang kahangahangang tagpo. Puntos ang pagkamangha positibo, 1,000. Natitirang puntos ang pagkamangha, 1,050. May tatlong pagkakataon ka manalo. Host, Risa, simulan mo na ang mahiwagang bulutan. Ayos. Ginoong Kin, itong sabaw at tinapay. Ang nagligtas sa buhay naming mag-anak. Salamat po. Tama na, tama na. Tumayo na kayong lahat. Nay, huwag po kayong lumuhod. Tulungan mo ang nanay mo. Huwag kayong mag-alala. Hanggat may makakain ako, kinhaw. Hindi ko hayaang magutom ang mga taong sumusunod sa akin. Salamat, Ginoong Kin. Salamat, ito na ang aming kaligtas. Kumain na kayo, bilis. Tingnan nyo, parang ibang-iba na talaga si Kuya. Nga, kapag may nagsabi pang isang walang kwenta si Kuya, ako ang unang makikipag-away. Tay, Nay, nakikita nyo ba? Si Kuya ang aming pagmamalaki ngayon. Pinagkakasya niya kaming 5 hipag sa magulong mundong ito. At natutulungan pa ang napakalaming inosenteng tao. Sana, mapanatag na ang inyong mga kaluluwa. Sa wakas, nakarating din kami sa lungsod ng Wei. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ang lahat ng yaman ng kutang balikan. At si Kinhaw, kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya ng buhay.
Mga kapatid, sugod tayo. Patayin si Kinhaw. At ipaghiganti ang kuya. Kunin muli ang yaman. Seg, kuya. Nakakapagtaka ito. Ang mga patay gutom na ito, imbes na matako sa atin, ay nagtatakbuhan papasok sa looba. Parang may mali. Ikaw, hulihin mo ang isa para tanungin natin. Sig, halika rito. Anak nang, bakit ka tumatakbo? Magsalita ka. Ano bang nangyayari sa loob? Sir, hindi nyo ba alam? May namimigay ng pagkain sa loob. Masustansyang sabaw at malalaking tinapay na gawa sa butil. Judas, pati ang mahistrado ay tumakas na. Sa ganitong panahon ng tagutom, saan kukuha ng pagkain ang lungsod ng Wei? Ha? Sabaw at tinapay? Mukha ba akong isip bata sa'yo? Sir, hindi ako nandaraya. May isang mabait na mayamang nagngangalang Kinhaw na nagtayo ng pwesto para sa libreng pagkain. Alam na ito ng lahat. Kaya nga patay gutom sila sa pagtakbo, papasok ng loob. Si Kinhaw. Aba, ang lakas ng loob mong magpakabayani gamit ang pera namin. Nanliligaw ka ng tao. Mga kapatid, pasokin ninyo lahat. Itong batang hampas lupang si Kinhaw. Adtarin nyo at ipakain sa aso. Eto, doon ka. Boss, malaking gulo. Yung mga tulisan galing kutang itim na hangin. Pasok na sila. Dumating na ang mga bandido. Tangina, anong gagawin natin ngayon? Bayaw, siguradong mga tulisan yan galing kutang itim na hangin para takpin ka. Umalis na tayo agad. Umalis? Dito ko kinukuha ang puntos ng pagkamangha ko. Hindi pwedeng sukuan basta-basta. Oras na para subukan. Yung misteryosong raffle ng sistema. Baka sakaling may makuha akong panlaban sa kanila. Wala yan, huwag kayong magpanik. Laihong, Nandito ako. humanap ka ng magbabantay sa 5 dalaga. Babalik din ako agad. Sige po. Huwag kayong mag-alala. Hoy! Sistema, sinundan tayo ng maraming natitirang bandido ng kutang itim na hangin. Yung 2 lay na binigay mo sa akin dati, parang kulang to ngayon. Wala ka bang mas astig dyan? Isang sobrang armas? Host, maaari kang mag-mysterious raffle. Baka may sorpresa riyan. Mag-raffle. Binabati kita, host. Nakuha mo ang 100 piraso ng dumadagundong na kulog. Ito yung maalamat na super granada, ang dumadagundong na kulob. Kahit gaano kagaling na mandirigma, takot dito. Napakagaling. Supot ng sansinukob, ipasok. Tumabi kayo. Sinong humipo pa ng lugaw na to? Puputulin ko ang kamay niya. Tigil! Sa gitna ng maliwanag na araw, wala na ba kayong galang sa batas? Batas? Sa panahon ng tagutom ngayon, walang pakialam ang gobyerno. Ngayon, dito, ako ang batas. Anak ng tipaklong, pinagod nyo pa kaming habulin kayo kung saan-saan. Ang tagal namin kayong hinabol. Itong si Kinhaw na pogi. Magaling talagang bumili ng puso ng tao gamit ang pera namin. Mga bata, gibayin nyo yang kubol na yan. At ilabas nyo yang si Kinhaw na pogi. Ipaghiganti natin si boss at mga kapatid nating namatay sa kuta. Magsitigil kayong lahat. Ay. 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 Mga basurang natirang tulisan ng kutang itim na hangin. Ang lolo nyo nandito. Ikaw nga si Kinhaw? Tama, ako nga ang tanyag, makisig.
at napakagwapong Kinhaw. Bata, sa wakas hindi ka na nagtatago. Ngayong ang utang mo sa pagpatay at pagnanakaw. Pababayaan ko sa iyo ng buo. Gusto mo ang buhay ko? May kakayahan ka ba? Malapit ka nang mamatay, tapos ang lakas pa ng loob mong magmayabang. Udlayin niyo siya ng palaso. Patayin. Ito na ang patikim sa inyo. Kidlat na gumigimbal. Diyos ko, Kidlat. Kidlat yan na tinawag ni Bayaw. Mabuhay si Bayaw. Ang lakas ni Bayaw. Ano to? Bakit ganito kalakas ang kapangyarihan nito? Gulat ang grupo sa armas. Astig, puntos plus 100. Kasalukuyang puntos ang pagkamangha, 5,000 na lahat. Aba, putek. Yung puntos ng pagkamangha na to, biglang umakyat sa 5,000. Panalo to. Ngayon, sino pa may gustong tumikim? Ang lasa ng kidlat na gumigimbal. Siya ba ay tao o maligno? Noong nakaraang araw lang, may dala siyang 2 maitim na bakal at natalo niya si Ginoong Hu. Ngayon, itong maitim na bagay na to, mas malakas pa ang wasak. Saan ba nanggagaling yung mga kakaiba't nakakasindak na bagay na dala niya? Maawa ka, Nunukin. Hindi na po talaga kami ulit. Kuya, tu ay may hiwaga. Akbo na tayo. Kinhaw, ikaw, Ngayon, ikaw naman. ikaw. Nunukin, inaamin ko po ang pagkakamali ko. Hindi ko po alam na isa pala kayong bathalang bumaba sa lupa. Di na ulit, itim na hangin. Pagbalik ko doon, lulansagin ko agad lahat. Basta't iligtas nyo lang po ang buhay ko, gagawin ko po ang lahat. Ang likas na ugali ng tao, mahirap nang baguhin yan. Pareho lang kayo ni Zhao Heihu. Mga taong ganid sa kapwa. Mga tulad mong walang karapatang mabuhay sa mundong ito. Hey! Ikalawang pinuno. Patay na rin ang ikalawang pinuno. Hay, Ginoong Qin, maawa po kayo. Lolo Qin, kasalanan ko lahat to ng ikalawang pinuno. Siya ang nagdala sa amin dito. Ayaw talaga naming pumunta. Pakiusap, palayasin nyo na po kami. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo? Mamatay kayong lahat. Bayaw, Bayaw, napakagaling mo talaga. Kaya mo talagang tawagin ang kidlat ng langit. Tara, Iemie. Bayaw, muntik na kaming mamatay sa takot kanina. Yung pagsabog na yon, anong klaseng mahiwagang sandata ba talaga yon? Bayaw, huwag ka nang ulit ng ganoong peligro, ha? May nasaktan ka ba? Munting pandaraya lang, hindi dapat pinag-uusapan pa. Huwag kayong mag-alala. Sa tulad nila, wala silang sapat na lakas para saktan ako. Salamat, tagapagligtas, sa paglipol sa mga tulisan. Mabuhay ang tagapagligtas. Binabati kita, host. Matagumpay mong naipagtanggol ang inyong base ng operasyon. Nagawa mong magtatag na matibay na imahe sa publiko. Tumaas ang pagkamangha. Panandang pandagdag 5,000 puntos.
Nakuha ang titulong tagapagtanggol. 10,000 puntos na. Tagapagtanggol sa panahon ng tagtigmig. Gusto ko ang titulong yan. Lumampas na rin ako sa 10,000. Mukhang itong Wei Cheng. Talagang ang lugar na nagdadala sa akin ng swerte. O sige, tumayo na kayo. Tumayo na. Nalipol na ang mga tulisan. Ligtas na kayong lahat ngayon. At yung nasirang tindahan ng lugaw, itatayo natin yan ulit. Huwag kayong mag-alala. Basta nandito ako, yung lugaw na iniinom nyo. Ang mga manto at pagkain nyo hindi mawawala. Napakagaling. Salamat, tagapagligtas. Mabuti naman. Mabuhay ang tagapagligtas. Bayaw, sobrang takot namin kanina pero ngayon tuwang-tuwa na talaga. Ikaw na talaga ang pinakaastig sa buong mundo, Bayaw. Kung hindi dahil sa'yo ngayong araw na ito. Bayaw, dati mali talaga ang tingin ko sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Bayaw, Huwag na nating pag-usapan pa yan. Dati, masama talaga ang ugali ko. Gaya ng sinabi ko, patutunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng gawa. Magtiwala lang kayo sa akin, hindi kayo magkakamali. Tingin ng 5 babae ay puno ng paghanga. Kitang-kita ko ang bilis ng pagtaas. Si Wei Cheng ang perfect para mag-level up. Mukhang kailangan kong paghusayan, lalo ang pamamahala dito. Matapos ang nangyari ngayon, mukhang sa Wei Cheng. Mukhang hindi pa tayo makakalis kaagad. Ang daming biktima ng taggutom, kailangan nila tayo. Kaya napagdesisyonan ko, hindi lang tayo magbibigay ng lugaw. Kailangan din natin muling itayo ang tahanan nila at ibalik ang kabuhayan. Bayaw, totoo ba talaga yan? Siyempre naman totoo. Akala mo ba niloloko ko lang kayo? Kawang Gino, mga binibini, pasensya na sa abala. Walang kapalit ang matanda. Kaninang umaga sa labas, bigla ko na lang natagpuan ang mga ligaw na prutas na ito. Matamis-tamis naman, dinala ko para tikman ng Kawang Gino. At ng mga binibini. Kawang Gino, mga at. Ale, masyado po kayong mabait. Pasok po kayo at maupo. Napakaganda pala ng natural na hitsura ng batang ito, konting ayos lang. Pwede nang maging isang ganap na dilad. Bakit hindi ko ito napansin noon? Chow Tao, halika, maupo ka rito. Ale, maupo rin po kayo. Bayaw, anong nangyayari sa'yo? Wala to. Hay naku, ang bilis namang mahiya ng mga babae sa sinaunang panahon. Natukoy na ang host ay nasa isang. Mamili ka na ba? Mag-lottery ka na ba? Ano kayang magandang kayamanan ang makukuha ko ngayon? Sige na, pa-lottery na. Binabati kita, host. Nakuha mo ang itim na seda at sapatos na may takong. 5 set. Nakaimbak na lahat sa iyong storage space. Sistema, anong kalokohan to? Bayaw, anong sinasabi mo? Wala. Dahil naihatid ko na ang mga gami at dumidilim na rin. Benefaktor at mga binibini, magpahinga na kayo ng maaga. Sige po, Aling Wang. Ihatid ko na po kayo palabas. Dumidilim na rin, inaantok na rin ako, Bayaw. Magpahinga na kaya tayo. Pagod na rin ang lahat maghapon. Tulan, samahan mo ang mga kapatid na babae na magpahinga. Sige, dahil lahat ay pagod na, magpahinga na tayo ng maaga. Bayaw, magpahinga ka na rin ng maaga. Sige na, alis na kayo. Bayaw. Sige, matulog na kami. Good night. 5 kumikinang na gintong bulaklak, sinong makakatiis nito? Pero kung tutuusin, ang itim na seda at akong nabigay ng sistema. Kung hindi gagamitin, hindi ba sayang lang? Diretso ko na lang kayang ibigay sa kanila. Masyadong halata yata yon. Kailangan ko ng magandang dahilan. Alam nyo na. Pwede kong sabihin na galing ito sa kutang itim na hangin. Na sinamsam ko doon. Tapos, ipinatahi ko agad sa pinakamagaling na mananahi sa bayan. Iniisip ko lang, itong 5 maladyosa kong mga hipag. Ano kayang itsura nila pag suot nila to? Siya, Xiao. Hijo,
Halika kayo nga rito, lahat. Bayaw. Ano yan? Pagkain ba yan? Mga yan, nasamsam ko yan sa kutang itim na hangin. Pinadali ko talagang magpatahi ng bagong mga damit at sapatos para sa inyo. Sobrang nipis at presko ng tela, perpekto sa pagtulog sa gabi. Regalo ko na yan sa inyo, mga hipag ko. Bayaw naman. Sobra namang makikita ang balat. Damit ba talaga to? Hindi pwede to. Ang lambot. Parang ulap sa langit. Hay, hoy. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sa puso ko, pamilya ko kayo. Wala namang masama kung ipaghanda ko kayo ng personal na gamit, di ba? Natural lang yan. Isipin nyo, sobrang gulo ng mundo ngayon. Sa wakas, nagkaroon tayo ng matiwasay na tirahan. Kaya dapat lang, na yung gamit natin, pinakamaganda na. Ano, gusto nyo pa bang matulog? Nasuot-suot yung mga sako nyong damit? Kunin nyo na ito. Sigurado akong mahimbing ang tulog nyo. Sige, akin na to. Gayahin nyo siya. Itig na medyas at sapatos na mataas ang takong. Ano kayang itsura nila pag suot to? Bawal tumingin sa malaswa. Ate, ang presko ng tela sa balat, parang walang suot. Ang lamig. Nga, magaling pumili si Bayaw. Mahirap makuha, et. Ang hirap namang lakarin itong sapatos. Para akong naglalakad sa tiyakad. At saka, sobrang kita ng balat sa medyas na tua. 5 kapatid, tumayo ka nga, tingnan kita. Aminin na natin, magaling talagang pumili si Bayaw. Pagkasuot nitong damit. Nakakahiya pero ang ganda niyang tingnan, at tingnan mo yang mga hita mo, ang habang tingnan. Pero, 8. Paano ba to isusuot sa labas? Pag nalaman to ni ikalawang kapatid, malamang mamatay tayo sa kakasermon. Anong kinakatakot mo? Di ba sabi ni Bayaw, pantulog lang to? Isa pa. Ayaw mo bang ipakita kay Bayaw kung anong itsura natin pag suot natin to? Ate, anong pinagsasabi mo diyan? Wala akong pinagsasabi. Hindi mo ba napapansin? Parang ibang tao na si Bayaw ngayon. Masipag, palaging pinoprotektahan tayo, at ang astig niyang tignan nung binugbog niya, yung mga bandido. Hay, yung damit ipinasuot sa atin ni Bayaw. Eh di kaya. Tara, subukan natin. Pero, gabi na ah. Okay lang yan, tara ngayon na. Sige na, tara na. Aray, tara na. Sino yan? Kuya, ako po ito, si Kyuju. At si Dongmi. Hyuju, Dongmi. 10 oras na ng gabi ah. Hala, baka nahuli ako kanina nang nakadikit ako sa dingding. At pinakikinggan ko ang sikreto nila. Ay ako. Wala po akong narinig kahit ano.
Pasok kayo, hindi nakalock ang pinto. Kuya, ito po yung mga damit na binigay niyo sa amin. Kuya, sorpresa niyo po ito sa amin. Hindi pwedeng baliwalain. Kaya po, gusto lang naming ipakita sa inyo kung okay ba. Sistema, panalo ka talaga. Sobrang lupit ng dating nito. Kuya, tingnan niyo po, bagay ba sa akin itong damit? Itong sapatos nga lang, medyo mahirap ilakad. Bagay. Bagay na bagay. Tamang-tama ang damit na ito pang tulog. Presko. Siyempre, ngayon lang kayo nakasuot ng ganyan, medyo bago pa sa paa. Masanay lang kayo, okay na yan. Basta okay sa'yo. Kuya, masaya na ako. Ay, ingat. Et, Ha? Ano ba yan? Hyuju, pasensya na, hindi ko sinasadya. okay lang, kuya. Kasalanan ko rin naman, nadulas lang ako. Mas nakakakaba pa sa laban kay Kutang Itim. Sinasadya ba nila to? Gabi na, bukas kailangan pa nating asikasuhin ang mga biktima ng tagutom. Magpahinga na kayo. Sa susunod, mag-ingat ka sa pagsuot ng ganyang sapatos. At 5, bakit ang tatahimik niyo ngayon? Namumula pa ang mga pisngi niyo. May sakit ba kayo? Wala. Mainit lang siguro ang panahon. Mainit, malamig naman ang simoy ng hangin. At ang pula na mukha mo, nagkalagnat ka ba? Nga, napaka-presko ng hangin ngayon, ika-4 na kapatid. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, wala to. Aray ko. Kasalanan lahat to kagabi, tong si Bayaw kasi eh. Siya nga pala, ika-4, ika-5 kapatid, kahating gabi na kagabi, may narinig akong kakaibang ingay galing sa kwarto nyo. Umamin na kayo, anong ginagawa nyo noong oras na yun? Naku, ang ganda ng panahon ngayon. Mamaya pupunta na ako sa lugawan. Titignan ko ang sitwasyon doon. Napakabuti naman ng loob ni Bayaw. Pero sa ilang bagay, dapat matuto pa rin tayong mag-ingat at magkaroon ng hangganan. Tama, pamilya tayo. Dapat kayong lahat. Ang palagi kong inuuna. At 2, at 3, at 4, at 5, at Bayaw. Anong pinag-usapan nyo na palaisipan? Wala akong maintindihan. May kinalaman ba to sa mga damit na gabi? Kasi maaga akong natulog. Hindi ko pa nasusukat yung akin. Huwag kang makialam sa usapang matatanda. Bata, kumain ka na lang diyan. Kuya, salamat pala kagabi. Kung hindi mo ako sinalo, laglag na talaga ako. Wala yon. Basta't ligtas kayo, sapat na. Yung heels at stockings, nakaalis na ba kayo? Naiwan nyo pa ba? Naiwan. Siyempre naman, kuya. Ang kaso lang. Ang ganda kasi ng damit, hindi lang kami sanay suotin.
kailangan pang ayusin. Pwede kaming pumunta sa kwarto mo mamayang gabi, kuya, para makita mo ulit. Okay lang. Kayo na lang tumingin sa sarili nyo. Tama na, tama na. Tigilan niyo na ang pang-aasar sa kuya niyo. Kain na. Mamaya tayo mag-donate ng lugaw. Oh, Hindi ko akalain ang babaeng cute na to. Palakas na ng palakas ang loob. Pero ang ganda talaga ng ngiti niya. sige, pumila kayo ng maayos. Hoy, huwag kayong magsiksikan. Kumusta na? Kuya, magpahinga ka muna. Ayos lang, ako na ang bahala dito. Pasensya na, makulit ang mga bata. Minsan nakakalimutan na nila ang limitasyon. Huwag mo sanang dibdibin. Ayos lang yun. Sa tingin ko, walang problema. Masaya ako na ganito tayo, magkakasama at masigla. Sa tingin ko, mula ngayon, kung may gusto tayong sabihin, diretsuhin na natin. Kilala nyo naman ako kung anong klaseng tao ang kuya nyo. Mabuti naman. Alam naming lahat na isa kang tunay na Ginoo. Kuya, Siyempre naman. tignan mo. Yung ika-4 at ika-5 kapatid. Parang sobrang saya nila ngayon. Baka kasi sa wakas, may nasasandalan na sila. Amang, gulo, mga sandalo sa labas. Pinangungunahan sila ni Mahestradong Wang. Sinarado na nila ang mga tarangkahan. At nagtayo pa sila ng malaking kawa sa labas. Ang sabi nila, mamimigay sila ng lugaw. Mamimigay ng lugaw. Di magandang balita yan ah. Hindi basta-basta ang pangyayaring to. Di ba nabanggit na ni Zhao Hei noon? Ang nasa likod nito ay itong Mahestradong Wang. Sa panahon ng kaguluhan at tagutom ngayon, si Mahestradong Wang kasabwat ang itim na hangin, puro kurakot. Sa tingin mo ba, may puso silang tumulong sa mga biktima ng tagutom? Malamang sa malamang, may tinatagong pakana to. Tama si Sister Chunlan. Itong si Mahestradong Wang. Hindi talaga siya mabuting tao. Nagdikik siya ng proklamasyon. Sabi niya, kung gustong uminom ng lugaw, kailangang lumuhod at manumpa ng katapatan sa kanya bilang mahestrado. At gusto pa niyang ang mga biktima. Sabi niya, may hiwaga kang kapangyarihan, isang sumpa. Utang na loob nila sa'yo, kaya tumanggi sila. Pero, mayroon ng pinatay. Dahil lang sa hindi pagsunod sa kanya. Anong sinabi mo? Bayaw, ano ang gagawin? Ikaw ang target ni Mahestradong Wang. Nung una, Wang tapang na sinabi ni Zhao Hihu. Ang nasa likod ay itong Mahestradong Wang. Sinira mo ang itim na hangin, kaya gaganti yan. Huwag makipagsapalaran sa opisyal. Baka umalis na tayo. Tumakas na tayo ngayon din. Hindi pwede. Kapag tumakas tayo, ang gago at iwaling opisyal na yon. Siguradong hindi niya palalampasin ang mga biktima ng tagutom dito. Anong gagawin natin ngayon? Walang problema. Kung may dumarating, handa tayo. Tamang-tama siya. Naghahanap din naman ako ng pagkakataon. Para pabayarin sila ng minsanan. Li Hong, ipunin mo ang mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kunin ang mga armas. Tara, tingnan natin. Sige ba? Ako, bilang inyong lingkod, ay nakikiramay sa inyong tagutom. Narito ako para mamahagi ng lugaw. Ngunit sa kabila ng grasya ng emperador, dapat kayong magpasalamat. Lumuhod lang kayo at manumpa ng katapatan sa akin. At igapos ninyo yang si Pinhaw na isang halimaw at ibigay sa akin. Ay makakakuha na kayo ng makakain. Pero yung mga matigas ang ulo, ganito ang sasapitin. Maestrado, mahigit kalahating oras na. Tingin ko ang mga sutil na to. Sadyang kinakalaban kayo. Kung gusto nating pilitin si Kinhaw na lumabas, sa tingin ko, kailangan na nating pumatay pa. Ayong mga matigas ang ulo. Dahil ganyan kayo katigas. Isa pa ang papatayin ko. Subukan nating tingnan. Kung hanggang kailan magtatago yang si Kinhaw. Simulan na. Tigil. Mahestradong Wang, napakasidhi ng yabang mo sa kapangyarihan, ah. Sa pamamagitan ng mga baboy at aso na to, gusto mo nang bilhin ang konsensya at dignidad ng mga taga-aking lungsod. Ikaw si Kinhaw? AME.
Sa wakas, napalabas din kita. Ako ang hinahanap mo, wala silang kinalaman dito. Pakawalan mo sila. Walang hiya kang Kinhaw. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Nabalitaan kong si Zhao, hiho ng kutang itim na hangin, ay pinatay mo. Tama, ako ang pumatay sa kanya. Kayong mga opisyal at bandido, nagkakutsabahan. Mahestradong Wang, huwag mong sabihin gusto mong ipagiganti si Zhao Heihu. At ang kutang itim na hangin, Kinhaw, tigilan mo yang pambabaligtad mo. Malinaw na ikaw ang kumplot ni Zhao Heihu. Nang mamatay si Zhao Heihu, sinira mo ang kutang itim na hangin para lang. Ang kinin mo ang lahat ng kayamanang ninakaw niya. Inutusan ako na nakatataas para magbigay lunas dito sa tagutom. Sabay dakip sa isang mapaghimagsik na salamang kang tulad mo. Pag may utak ka, isauli mo ang kayamanan. Baka sakaling iwanan ko pang buo ang bangkay mo. ay. Talaga? Ginoong Qin, nananawagan ka ng gulo at hinahamak ang otoridad. Lig ka lang pero napakasama ng ugali. Anong parusa para sa iyo? Ikaw ang dapat managot. Ikaw mismo ang pumayag na ligaligin ng kutang itim na hangin. Ngayon, kasabot ka ng tulisan. Ngayon, ako pa ang sinisi. Mga kababayan, tingnan niyo itong lugaw. Tingnan niyo ang mga mahal sa buhay na namatay sa gutom sa tabi niyo. Sila ang sumipsip ng dugot pawis ninyo. At ginawa kayong aso nila. Maniniwala ba kayo sa isang tiwaling opisyal na tulad nito? Ama, walang ginawa ang palasyo, simula nung magsimula ang tagutom. Inalipin tayo ng mga opisyal. Wala silang pakialam kung mabuhay tayo o mamatay. Pero ang mapagbigay na si Ginoong Qin pagdating niya, tinulungan niya tayo. Kung hindi dahil sa araw-araw niyang pagbigay ng lugaw at tinapay. Patay na tayo ngayon. Tama, naniniwala kami sa salita ng ating tagapagligtas. Maniwala, maniwala kay Ginoong Qin. Maniwala, maniwala, maniwala. Walang hiya. Lapin ang lalaking ito. Kahit sino ang mangahas na tumulong, papatayin ko sa mismo. Bayaw, anong gagawin natin? AME. Hehehe. Huwag kayong gagalaw sa tagapagligtas namin. Mga kababayan, napakalaki ng utang na loob natin sa ating tagapagligtas. Kung hindi dahil sa kanyang pagtulong at pamamahagi ng pagkain. Matagal na siguro tayong lahat namatay sa gutom. Wala nang silbi itong si Mahestradong Wang. Hindi natin hahayaang dakpin siya ng mga to. Walang hahawak kay Ginoong Qin. Sino mang magtangkang dapin siya, kailangan muna nilang tapakan ang mga bangkay namin. Walang hahawak kay Ginoong Qin. Mga sutil at walang hiya, kayong mga hampas lupa. Sage, kung ganoon, mga tauhan, patayin ninyo lahat. Itong mga rebelding too. Naku, delikado. May pananggalang ba? Iminumungkahi ang pagredimang pangkalahatang anting-anting na pananggalang. Sakop nito ang lahat ng biktima ng tagutom dito sa lugar at kayang hadlangan ang mga ordinaryong saksak at ligaw na palaso. Gastos, 1,000 puntos ng pagkamangha. Aridin, Aktibo na ang anting-anting. Tatagal ito ng 1 oras. Ah! Ano? Maestrado, ito ay... Ah. Ano yun kanina? Diyos ko, iyan ay himala mula sa langit. AME, mga inutil, iyak na nanlilinlang lang siya. Kung hindi nyo kayang patayin mag-isa, sabay-sabay na kayong sumugod. Ano ba? tapos na ba ang mga banat nyo? Ngayon, ako naman. Aray, Sino ang sumula? mamahika. Anong klaseng mahika yan? Mahika. Ito ang hustisya para sa'yo, traidor na opisyal. Hindi mo ako pwedeng patayin. Opisyal ako ng imperyo. Malapit nang dumating ang mga sundalo ng imperyo dito. Papatayin mo ako, nilalabag mo ang batas. Kahit hindi ka matitinag ng batas ng imperyo. Lalo na ang mga tao sa lungsod na sumusunod sa'yo. Sa huli, lahat sila mapapahamak ng todo. Bayaw, itong Mahestradong Wang, iba siya kay Zhao Heihu. Opisyal ng imperyo yan, huwag kang padalos-dalos. Mahestradong Wang, gusto mong magpakain ng lugaw. Kung ganoon, magpustahan tayo. Pustahan?
AME, anong klaseng pustahan? Pustahan tayo bago lumubog ang araw. Kaya kong gawing ang lahat ng nagugutom sa syudad. Makakain ng isang mangkok ng malapot na lugaw. At higit pa, makakakain sila ng malaking hiwa ng makatas na karne. Kapag hindi ko ito nagawa, akong si Kinhaw. Bahala ka na sa akin. Pero kung nagawa ko, ikaw. Lalayas ka agad kasama ang mga tauhan mo sa Weicheng. At saka, luluhod ka sa mga tao para magmakaawa at ilalabas mo lahat ng perang ninakaw mo sa mga taon ng korupsyon para sa kalamidad. Ha. Nababaliw na ba si Kinhaw? Ubos na ang ani sa Weicheng, at sinalakay ko ang labas. Saan ka kukuha ng bigas at karne? Seg, pumapayag ako sa pustahan mo. Kapag natalo ka, hindi lang buhay mo ang akin. Pati itong mga malabulaklak na dilag sa tabi mo. Mapupunta rin sa akin. Deal na yan. Kayong ilan, magsindi na ng apoy at magpakulo ng tubig. Sistema, ipalit mo ko ng sapat na pagkain at karne para sa buong syudad. Naipapalit na para sa'yo, amo, at inilagay na sa supot ng sansinukob. Sapat para mabusog ang 50,000 katao. Magaling. Ipagpalit mo rin ako ng mga simpleng tent na masisilungan. At paunahing gamot para sa sugat. Kapag nagkaguluman, protektado ang mga mahihina. Matagumpay na pagpapalit, nasa loob na ng supot ng sansinukob ang mga gamit. Pwede mo nang ilabas gamit ang isip mo anumang oras. Mahestradong Wang, sa araw na ito, pipilitin kong ilabas mo, kurakot ka. Lahat ng perang ninakaw mo. Meron para sa lahat, huwag magsiksikan, huwag magsiksikan. Huwag kayong magunahan, pumila lang, lahat may makukuha. Lahat may makukuha. Salamat, tagapagligtas. Mabuhay ka. Abi. Umalis kayo, Tabi. Ha? Ano ba yan? Totoo bang karne yan? Saan ba nanggaling ang mga ito? Pagnanakaw sa bodega ng gobyerno. Pagnanakaw yan. Mahestradong Wang, panalo ako sa pustahan. Oras na para tuparin mo ang usapan. Dala ang mga tauhan mo, umalis sa Weicheng. Lumuhod at aminin ang kasalanan mo. Isuka mo ang pera ng bayan. AME. Pangap mo lang yan. Ano, mambabali ka ng usapan? AME. Opisyal ako ng gobyerno. Ano ka ba para umasta ng ganyan? Naglakas loob ka talagang galawin ako? Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Opisyal ako ng imperyo. Ikaw ang nagsabing magpapadala ang gobyerno ng malaking hukbo dito. Dahil hindi kita kayang patayin. Ibibigay na lang kita sa gobyerno para sila ang humatol. Sabihin mo nga, ano kaya ang mangyayari kung malaman ng gobyerno ang sabuatan mo sa mga tulisan? Mas malala pa sa impyerno ang kahihinatnan mo kumpara ngayon. Ano pang hinihintay nyo? Patayin siya. Puro kasinungalingan lang yan. Patayin ang demonyong ito. Patayin nyo siya para sa akin. Bilis. Tingnan natin kung sino ang matapang. Subukan kung mas mabilis ang espada nyo. O mas mabilis ang bala ko. O baka naman, gusto mong matikman ang putok ng Thunder Bomb na ito. Kayo. Mahestradong Wang, mukhang marunong naman palang umintindi ang mga tauhan mo. Mga kababayan, laganap ang sakuna at walang kwenta ang liderato. Tayo lang ang maasahan natin sa isa't isa. Dahil ang buhayang ito, walang pakialam sa buhay natin. Ipakita natin sa kanila kung sino talaga ang dapat katakutan. Patayin siya. Hindi mo ako pwedeng galawin. Opisyal ng imperyo ako. Mga kababayan, palibutan niyo siya. Mamaya, ikulong natin siya. Kapag dumating na ang hukbo, sila na ang bahala. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian niya para sa mga biktima. Tapos na. Bayaw. Talaga bang napabagsak natin si Mahestradong Wang? At nabusog pa natin ang buong bayan. Bayaw, ikaw na ang pinakaastig sa lahat. Simula pa lang ito. Bumagsak man si Mahestradong Wang. Baka bukas, may Mahestradong Zhang o Mahestradong Lin na naman. Sa kakayahan ko lang mag-isa. Sa mga armas na ito, ligtas sila pansamantala. Pero hindi ito pamatagalan. Anong gagawin natin? Gagawin natin ang Weicheng ay isang lungsod na kayang protektahan ang sarili. At kung saan ang mga tao ay payapa at masaganang namuhay. Sa ngayon, yung mga naipong supply natin. Sapat na para malampasan natin ang unang matinding pagsubok. Ang susunod, kailangan nating bumuo ng tanodbayan at ibalik ang produksyon.
Mag-imbak ng pagkain, pero ang pinakamahalaga sa lahat ay siguruhin ang bawat isa rito ay may dignidad at pag-asang mabuhay. Tagapagtanggol ang host. Nakuha ang pundasyon. Bukas na ang agham at teknolohiya panel. Gamitin ang puntos para sa agrikultura, arkitektura, medisina, at mga blueprint ng simpleng kagamitan. Ang agham ay pangunahing puwersa ng produksyon. Ito ang tunay na pundasyon ng iyong pag-angat. Bukas ay tiyak na mas magiging maganda